bihirang ang patutunguhan ay ninakaw ng malalakas. Karamihan sa oras, ito ay tumulo ng tahimik sa pagitan ng mga daliri, hakbang, sa pamamagitan ng maliliit na gawin na tila hindi gaanong mahalaga. Hindi mo rin napagtanto kung paano sila, araw-araw, ibawas ang iyong oras, enerhiya at hinaharap. Ngunit tiyak na ang mga ito ay tila hindi nakakapinsalang mga gawain na matukoy kung sino ka bukas. Ang isang sinaunang karunungan ay nagtuturo na hindi tayo hinuhulaan ng mahusay na mga kabayanihan, ngunit para sa kung ano ang ulitin natin araw-araw, halos walang iniisip. Maaari kang magamit upang masisi ang kapalaran, mga pangyayari o pagkakamali ng iba para sa iyong mga problema. Gayunpaman, ang katotohanan ay, sa karamihan ng oras, hindi sila mga panlabas na puwersa na nagpapabagabag sa kanilang buhay, ngunit ang kanilang sariling otomatikong pagkilos na ginawa ng walang pagmuni-muni. Isipin ang isang lalagyan kung saan bumagsak ang isang patak araw-araw. Kung ito ay isang patak ng purong tubig, ito ay magiging isang mapagkukunan. Kung ito ay isang patak ng putik, sa paglipas ng panahon ay malabo ang tubig. Ang parehong ay totoo sa mga gawi, ang bawat maliit na kilos ay nag-iipon at unting redirect ang kurso ng pagkakaroon nito. Ang unang ugali na tahimik na dodges sa iyo mula sa iyong paraan ay ang pagpapaliban. Sa tuwing isusulong mo ang isang bagay na may kalaunan ay ginagawa ko, hindi lamang ito isang gawain na naiwan, ito ay isang pagkakataon na kumukupas. Nakilala ko ang isang tao na, sa loob ng 2 dekada, na paulit-ulit, una kong lutasin ang mga panukalang batas, pagkatapos ay magsisimula akong makatipid. Ngayon, nagdadala siya ng mga utang at nagsisisi. Ang mga modernong pag-aaral ay tinatawag na bitag ng agarang pag-iisip, hinahanap ng utak ang pinakamadaling paraan, at tinatapos namin ang pagpapalitan ng kasalukuyan para sa hinaharap. Ang problema ay ang pagkatapos ay hindi darating kung hindi tayo kumikilos ngayon. Ang pangalawang ugali ay ang patuloy na reklamo. Ang mga nasanay sa pagrereklamo ay naghahatid ng kanilang kapangyarihan sa iba araw-araw. Ito ay tulad ng pagsasabi, wala akong kontrol sa anuman. Ang isang millennial tradisyon ay nagtuturo, kung hindi ako, kung sino. Iyon ay, ang responsibilidad ay ang tanging paraan upang mabawi ang utos ng buhay mismo. Nakita ko ang isang kakilala na tumigil sa pagreklamo tungkol sa boss at nagsimulang magtrabaho sa magkatulad na mga proyekto sa gabi. Pagkalipas ng mga taon, binuksan niya ang kanyang sariling negosyo. Walang nagbago dahil ang mga kondisyon ay umunlad, ngunit dahil tumigil siya sa paggastos ng enerhiya sa mga pagdadalamhati. Ang pangatlong ugali ay ang manirahan sa gitna ng kaguluhan. Kapag ang disorganisasyon ay nangingibabaw sa bahay, mga saloobin at pananalapi, ang resulta ay isang panloob na pagsusuot at luha na dahan-dahan. Ang aking lolo, kahit na may ilang mga pag-aari pagkatapos ng digmaan, ay maingat ito tuwing umaga. Sinabi niya, kung may order sa loob mo, walang panlabas na kaguluhan ang maaaring talunin ka. Ngayon tinawag nila ang disiplina na ito, para sa kanya, ito ay isang bagay na paggalang sa kanyang sarili at sa buhay. Maaaring tila ang pagpapaliban sa imbakan na nagrereklamo sa pag-vent o iwanan ang lahat para sa ibang pagkakataon ay hindi mahalaga na mga bagay. Ngunit ito mismo ang mga detalyeng ito na, magkasama, magnakaw ng kanilang oras, ang kanilang lakas at kanilang mga pagkakataon. Ang ika-4 na ugali ay upang manirahan sa autopilot. Nagising, nahuli ang iyong cellphone, lumiligid ang mga feed ng ibang tao, kasunod ng parehong ruta, pagkakaroon ng parehong pag-uusap, pakiramdam ang parehong pagkapagod sa pagtatapos ng araw. At sa gayon ay sumusunod ito, araw-araw. Hindi pinag-uusapan ng autopilot kung bakit, inuulit lang. Kapag tumigil tayo sa pagtatanong sa ating sarili, ano ang ginagawa ko? Kami ay nagiging mga pasahero lamang ng kanilang sariling pag-iral. Nakilala ko ang isang binata na nagtatrabaho ng walang tigil at nagreklamo tungkol sa isang palaging walang bisa. Hanggang sa isang araw, sumulat siya sa isang papel, ano ang layunin ng aking pagsisikap? Ang sagot ay simple, upang matiyak ang edukasyon para sa mga bata at maging master sa kanilang lugar, hindi isang hostage sa mga pangyayari. Mula roon, nagsimula siyang mag-filter ng mga pangako, bawasan ang hindi kinakailangang overtime at italaga ang kanyang sarili sa isang solong paraan. Sa isang taon, tumaas ang propesyonal na halaga nito.
Sa maraming kultura, may mga sandali ng pagpause tulad ng sabat upang makipag-ugnay muli sa kahulugan ng mga bagay. Ang mga break na ito ay nagbabalik ng kontrol, at kasama nito, ang kakayahang hubugin ang kanilang sariling patutunguhan. Ang ikalimang ugali ay ang patuloy na paghahambing sa iba. Ang mga bintana ng iba ay palaging mukhang mas nailaw, habang ang bahay mismo ay mukhang malabo. Ang inggit ay kumonsumo ng kagalakan at bulag sa sarili nitong mga posibilidad. Naaalala ko ang isang artisan na gumugol ng gabi sa pagtingin sa mga larawan ng matagumpay na mga tao at unti-unting nawawala ng pagpapahalaga sa sarili, kahit na ang kanyang trabaho ay pinahahalagahan ng mga tapat na customer. Kapag nililimitahan niya ang paggamit ng mga social network at nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang sining, nagsimulang dumating ang mga order. Ang pasasalamat sa paraan na ibinalik ang kalinawan at ang pagkilala ay magkasama. Ipinapakita ng pananaliksik na nakatuon sa. Ang paglalakbay mismo ay nagpapalakas sa kapakanan ng higit pa kaysa sa pagtakbo pagkatapos ng mga pamantayan ng iba. Ang ika-6 na ugali ay ang maling produktibo ng multitasking. Sagutin ang mga mensahe, makinig sa ingay, panatilihing bukas ang 10 mga tab, at magulat na makumpleto ang wala. Ang pansin ay hindi isang network na nakakakuha ng lahat, ito ay isang sinag ng ilaw na nagpapaliwanag lamang kung ano ang nauna. Ang isang master na nakilala ko ay nagtrabaho sa katahimikan, puro sa isang solong detalye, at gumawa ng higit sa marami sa buong araw. Ang motto niya ay, habang may ginagawa ko lang siya. Tinatawag ng mga modernong pilosopo ang malalim na trabaho, ang kalidad ay lumalaki kapag tinanggal ang ingay. Itinuturo ng kahalagahan ang parehong, mas kaunting dami, higit na kahusayan. Kung nais mong mabawi ang iyong oras, simulan ang paggawa ng isang bagay ng sabay at dalhin ito hanggang sa huli. Ang ika-7 ugali ay upang makatipid sa kaalaman at magbayad ng mahal para dito mamaya. Ang murang payo ay maaaring magastos kapag napupunta sa maling paraan. Nakilala ko ang isang tao na nagsimula ng parehong negosyo ng 3 beses at sumira sa parehong maliit na mga bahid. Kapag namuhunan lamang siya sa mentoring at pinag-aralan ang mga pundasyon ay angkop ang lahat. Sinabi niya, hindi ako nagbabayad para sa pag-alam, nagbayad ako sa oras na tumigil ako sa pagkawala. Kaunti ang nakikilala ang katotohanan na ito, ang mga libro at pag-aaral ay maaaring mukhang gastos, ngunit sila ang nagbabalik ng pinakamabilis na kalayaan. Ang kakayahang matuto ay isang kapital na hindi kailanman binibigyang halaga. Ang ika-8 ugali ay upang makatakas sa kakulangan sa ginhawa. Pinili namin ang madali ngayon at binayaran ang presyo sa paglaon. Ang mga hindi nagsasanay sa will ay magiging hostage sa kanilang sariling mga impulses. Nakita ko ang isang teenager na nagpasya na gumawa ng isang bagay na mahirap tuwing umaga bago ang kape. Una ito ay isang malamig na shower, pagkatapos ay isang karera, pagkatapos ay isang oras ng pagbasa. Sa isang taon, mas nakasentro siya, tiwala at nababanat. Ang pagtitiyaga at sistematikong hindi nagdadala ng instant na kagalakan, ngunit bumuo ng isang karakter na walang pag-iling ng bagyo. Ang buhay ay tumama sa lahat, ngunit ang bubuo ng pagtutol ay lumalabas ng mas malakas mula sa mga suntok. Maaaring tila hindi nakakapinsala ang mga gawin na ito. Iniiwasan ng autopilot ang mga pagpapasya, ang paghahambing ay nagbibigay ng ilusyon ng pagganyak, ang kahusayan ng mga pangako ng multitasking, ang pag-save sa pag-aaral ay tila masinop, ang pag-iwas sa sakit ay tila self-care. Sa pagsasagawa, gayunpaman, ito ay palaging pareho ng bitag, isang pampasigla, isang aksyon, isang agarang gantimpala. Kung ang mga hakbang ay hindi nagbabago, ang kapalaran ay hindi rin. Baguhin lamang ang isang solong elemento upang ang buong gear ay magsisimulang gumana ng iba. Tanong mo, saan magsisimula? Ay, off ang mababaw, tumuon sa isang bagay ng sabay, alamin mula sa mga taong namuno sa daan. Piliin ang maliit na mahirap na hamon sa halip na ang malaking walang bisa at makaramdam ng kontrol sa pamamagitan ng pagbabalik sa iyong mga kamay. Ang maliit na araw na pagwawasto ay nagbabago sa tilapon na higit pa kaysa sa mga magagandang pangako. Sa wakas, ang ika-9 na ugali na nagnanakaw ng iyong buhay ay ang kawalan ng pasasalamat. Sino lamang ang nakakakita ng hindi kailanman magiging masaya? Maaari itong makatanggap ng isang pagtaas, bumili ng isang bagong bahay, makaipon ng mga pag-aari, ngunit ang pakiramdam ng kawalan ng laman ay nagpapatuloy.
Nakilala ko ang isang mangangalakal na nagreklamo lamang, ilang mga customer, kaunting pera. Hanggang sa, pagkatapos ng isang malubhang sakit, pinasalamatan niya lang siya sa paglalakad at trabaho. Ang pagbabagong ito ng pananaw ay hindi nadagdagan ang kanyang mga nakuha kaagad, ngunit ibinalik niya ang kanyang kagalakan, at kasama nito ang lakas upang magpatuloy. Tinatawag ito ng mga psikolohikal na ikasanayan sa kagalingan sa pamamagitan ng pagrehistro para sa kung ano ang nagpapasalamat natin. Ang buhay ay hindi na isang walang kahulugan na lahi at may kulay. Ang buhay ay nawawala ang kulay, abo na tono nito at nagsisimulang lumiwanag. Ang ikasampung pagsasanay, ipagpaliban ang kahulugan. Maraming mga tao ang nagsasabi, una ay kumita ako ng pera, pagkatapos ay maghanap ng isang layunin una kong malutas ang mga bayarin, pagkatapos ay iniisip ko ang tungkol sa kung ano ang talagang mahalaga. Ngunit ang kahulugan ay hindi maaaring ipagpaliban. Kung walang dahilan, kahit kung paano ito nagiging pagpapahirap. Ipinakita ito ni Viktor Frankl sa kanyang sariling buhay. Kahit sa mga kampo ng konsentrasyon, ang mga may dahilan upang magpatuloy. Nakilala ko ang isang manggagawa na bumalik na pagod mula sa trabaho tuwing gabi, ngunit nakaupo sa talahanayan upang suriin ang mga aralin ng kanyang mga anak. Sinabi niya, nagtatrabaho ako para sa kanilang hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan siya ng lakas upang bumangon tuwing umaga. Ang kahulugan ay nagbabago sa mahirap na landas sa isang mahalagang paglalakbay, hindi sa isang parusa. Ang 11, kasanayan, transfer responsibility. Ang mga kulang sa emosyonal na katalinuhan ay laging naghahanap ng kasalanan. Ang mga kapitbahay ay nasa daan, hindi nagbabayad ang boss, hindi makakatulong ang gobyerno. Ngunit sa sandaling masisi mo ang iba, bigyan mo sila ng mga susi sa iyong destin. Ang nakita ko ang isang binata na lumaki ng walang ama, at sinabi ng lahat sa paligid niya, hindi siya gagana. Ngunit sumagot siya, kung hindi ako, sino? Nagsimula siya bilang isang lingkod, naging master na Master of Works, at mga taon na ang lumipas ay binuksan niya ang kanyang sariling pagawaan. Ngayon, nagbibigay siya ng trabaho sa iba. Ang responsibilidad ay gumawa sa kanya ng may-ari ng kanyang sariling kwento. Ang 12 kasanayan, hindi alam kung paano titigil. Ang modernong mundo ay sumigaw, gumawa pa, tumakbo, umabot. Ang mga tao ay nagtatrabaho ng walang break, mabuhay ng buong bilis at nagulat kapag nawawala ang enerhiya. Ang isang karunungan ng mga Hudyo ay nag-aalok ng sagot, Shabbat. Isang araw ng katahimikan sa isang linggo, kung saan huminto ang tao, huminga at kumonekta sa kanyang sarili. Palaging sinabi ng aking lolo, sino ang marunong magpahinga, marunong mabuhay. Nakita ko ang mga tao na sumunog sa trabaho, ngunit ang mga huminto sa pagpapanatili ng kalusugan at kalinawan. Ang pahinga ay hindi isang pag-aaksaya ng oras, ito ang sandali kung kailan muli ang oras sa iyo. Ang mga kasanayang ito ay nagnanakaw ng kapalaran sa isang tahimik na paraan. Hindi sila tulad ng isang bagyo, hindi sila welga tulad ng isang kidlat. Dahan-dahang kumikilos sila araw-araw. At tiyak na ito na naninirahan ang iyong kapangyarihan. Kung hindi natin sila napansin, binabago nila ang buhay sa isang patay na pagtatapos. Ngunit kapag kinikilala natin ang mga ito, nakakakuha tayo ng pagkakataon na muling isulat ang balangkas. Isipin, ilan sa mga kasanayang ito ang naroroon sa iyong buhay ngayon? Siguro ipinagpaliban mo. Nagrereklamo? Pamumuhay na walang samahan o layunin? O hindi ka maaaring tumigil? Ang mga maliliit na magnanakaw bawat araw ay kumukuha ng isang piraso ng kanilang hinaharap. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat ng mga kasanayang ito at tingnan kung ano ang ginagawa nila sa isang tao. Individual, ang bawat isa ay tila hindi nakakapinsala. Ano ang napakasama sa pagreklamo? Sa pag-alis para bukas? Maaari bang masira ang isang magulo na silid? Ang problema ay hindi sila kumilos mag-isa. Bumuo ng isang sistema. Ang mga reklamo ay nakakaakit ng mga katwiran. Ang mga katwiran ay humantong sa hindi pag-asa. Ang pag-aaksaya ay bumubuo ng kaguluhan. Sinisira ng chaos ang focus. At magkasama, ginagawa nila ang tao na mahina at hindi maligaya. Naaalala ko ang isang kapitbahay na nabuhay na nagsasabing, ako ay hindi mapakali. Ang sweldo ay nabuhay sa sweldo, palaging may utang na pera at sinisisi ang iba. Sa una ay nakakatawa ito, tapos malungkot.
Sa katandaan, nag-iisa siya na may utang at walang laman na mga salita. Ang kanyang buhay ay hindi nawasak ng isang solong suntok ng kapalaran, ngunit sa pamamagitan ng maliliit na kasanayan na nagnakaw ng mga taon sa kanya. Sa kabaligtaran, nakilala ko ang isang babae na nabubuhay ng simple. Wala itong kapalaran, ngunit mayroon itong utos, pasasalamat at kakayahang tumigil. Tuwing umaga, nagsimula ito sa isang panalangin. Sa gabi, isinulat niya ang mga gastos. Noong Sabado, pinatay niya ang ingay at tinipon ang pamilya sa mesa. Ang iyong bahay ay palaging nailawan. Ang kanyang mga anak ay lumalakas at matahimik. Hindi niya kailanman tinawag ang kanyang sarili na mayaman, ngunit ang kanyang buhay ay mas sagana kaysa sa marami. Kinukumpirma ng modernong pananaliksik, ang mga maliliit na kasanayan ay gumana bilang isang kadena. Kung linangin mo ang isang mahusay, tulad ng pagsulat sa paggastos o paggising ng mas maaga, ang iba ay sumali sa kanya. Ngunit ang isang mapanirang kasanayan, tulad ng patuloy na pagpapaliban, pinapayagan na mag-set up, ito ay nag-drag kasama nito ang isang landas ng mga kahihinatnan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na bigyang pansin ang mga detalye. Tulad ng sinabi ng karunungan ng mga Hudyo, tumingin sa simula, sapagkat ang wakas ay nakatago dito. Ang kapalaran ay hindi nagbabago sa magdamag, ito ay hinuhubog ng mga pagpipilian na tila hindi gaanong mahalaga, ngunit magkasama, itinatayo nila ang hinaharap. Kapag naunawaan mo na ang mga kasanayan ay hindi lamang mga aksyon, ngunit ang mga brick ng iyong sariling buhay ay nakakakuha ng isang kapangyarihan, ang kapangyarihang baguhin ang tilapon. Ang lakas upang matakpan kung ano ang nagnanakaw ng iyong enerhiya. Ang kapangyarihang lumikha ng kung ano ang dumarami nito. Pagninilay, kung nagsimula kang magbago lamang ng isang kasanayan ngayon, ano ito? Titigil ka ba sa pagreklamo? Ayusin mo ba ang iyong puwang? Papatayin mo ba ang hindi kinakailangang ingay? O titigil ka ba sa pagpapaliban? Ang pagpili na ito ay ang punto kung saan nagsisimula ang isang bagong buhay. Ngayon, ibabago natin ang teorya sa pagkilos. Pagkatapos ng lahat, ang karunungan ay walang halaga kung hindi ito praktikal. Ang mga kasanayang ito ay nagnanakaw ng kapalaran sa katahimikan, ngunit maaari lamang silang masira ng mga konkretong kilos at dapat silang magsimula ngayon. Unang hakbang, kumuha ng isang sheet ng papel at isulat ang tatlong mga kasanayan na umaagos sa iyong lakas. Maaaring ito ang reklamo, pagpapaliban o disorganisasyon. Sumulat ng matapat nang walang mga dahilan. Kapag pinangalanan ang kasanayan, nawawala ang kalahati ng iyong kapangyarihan sa iyo. Pangalawang hakbang, pumili ng isang maliit na kapalit. Kung karaniwang nagreklamo ka, baguhin ang reklamo para sa tanong na, ano ang magagawa ko? Kung may kaguluhan sa iyong mesa, ayusin ang kahit isang sulok nito. Kung maaari kang gumawa ng mga gawain, gumawa ng isang maliit na aksyon na post ngayon. Ang mga malalaking pagbabago ay ipinanganak ng kaunting mga hakbang. Third, hakbang, protektahan ang iyong pansin. Tanggalin ang isang mapagkukunan ng ingay. Maaari itong maging isang nakakalaso na channel ang balita, ang ugali ng pagsuri sa iyong telepono sa gabi o mga pag-uusap na sumuso sa iyong enerhiya. Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa iyong isip, mababawi mo ang lakas para sa kung ano ang talagang mahalaga. Pang-apat na hakbang, patibay ang pagsasagawa ng pasasalamat. Tuwing gabi, ilista ang tatlong bagay na nagpapasalamat ka. Maaaring ito ang kalusugan ng isang mahal sa buhay, isang piraso ng tinapay sa mesa o ang katahimikan pagkatapos ng isang napakagandang araw. Ang simpleng ehersisyo na ito ay nagbabalik ng kagalakan kahit na sa mga mahihirap na oras. Ikalimang hakbang, payagan ang iyong sarili na masira. Lumikha ng iyong Shabbat, kahit na isang oras lamang ng katahimikan, nang walang trabaho o tumatakbo. Sa puntong ito, maririnig mo kung ano ang nalunod na ingay, ang iyong tunay na mga hangarin, ang iyong tunay na mga layunin. Tandaan, ang patutunguhan ay hindi ninakaw ng sabay-sabay. Tumulo ito sa mga patak sa pamamagitan ng tila hindi naugnay na mga pagpipilian. Ngunit maaari rin itong mabawi sa parehong paraan, hakbang, pagsasanay sa pamamagitan ng pagsasanay. Ang bawat maliit na desisyon ay nagpapahina o nagpapalakas nito. Tulad ng itinuturo ng sinaunang karunungan, huwag maghintay para sa magagandang, magsimula sa maliit. Ito ay kahit papaano na ang puwersa na may kakayahang muling pagsulat ng isang buhay.
Hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at layunin. Bawiin mo ito.